dapat daw mag-celebrate si Senator Marcoleta kasi mukhang matatalo niya si si ba to? Si Pinky Lacson tuloy. Ping Lacson? Oo. Bakit? Wala, pikon na pikon kasi si si Lacson kay Senator Marcoleta eh. Okay, bago natin panoorin yung video, open ko lang yung isang article. Kasi wala nang tiwala, mga kababayan, ang mga Pilipino sa ginagawa. Ikaw, Lacson, alam niyo ang tingin ko dito, mga tatkuya. Parang they are stalling. Tama ba? Binabagalan sadya. Parang binanggit naman ni Lacson na possible naman daw na padalhan nila ng subpoena or something, or invitation if not subpoena. Possible naman daw na padalhan ng invitation si Tambaloslos at saka si Ngiwi Jr. Kasi parang napikon, di ba, si Ping Lacson sa sinabi yung sa minority report ni Amy at saka ni Senator Marcoleta na parang binabagalan nila. Parang gano'n something, no? Parang walang kwenta yung ginagawang investigasyon ni Lacson. My God, natapos na ang 2025, wala pa rin nakukulong na na buwayang kasabwat, di ba? Mga big fish nakasabwat sa ghost projects. So, natutuwa ang taong bayan, mga ate at kuya, sa ginawa at least no ni Mangga at saka ni Kong. Alam niyo, may hinala ako, mga ate at kuya. Siguro lagay ko sa notepad ko bago natin basahin yung balita. Senator Marcoleta, mag-ingat ka kay Amy, yun lang, no? Lagay ko dito. And maybe i-reveal ko to sa live ko sa Princess Maui 2. Hindi tayo nag-live sa Princess Maui 2. Oo. May nagchucho sa atin, mga tatkuya. Mag-ingat ka lang, Senator Marcoleta, kay Amy, okay? Hindi pa rin buo ang aming tiwala dyan, okay? Echosera yan, ek yan. Pero ito po yung article kanina or kahapon. Hindi pa naman naabot ng isang araw. Okay. Nagpapasalamat po si Dr. Ano ang palayo ni Doc Richard Mata? Isa to sa Duterte, tama, mga kababayan? Isa siya sa senatorial balls ng Duterte na tingin natin dinaya, natalo. Mga senatorial candidates na pinatakbo ni PRRD pero hindi sinuportahan ng mga peking DDS. Ang kinampanya ng mga double agents ay si Mangga. Okay. Pero nagpasalamat po si Dr. Eric, di ba? Eric Mata. Siya to, di ba? Eric Mata, Richard Mata. Si Doc Marites, tama, no? Thank you, Senator Marcoleta and Senator Amy, for standing up against the cover-up being played by Lacson and Soto. Dalawa, sabi ko sa inyo eh. Hindi lang pala stalling. Sa akin nga, parang feeling ko binabagalan nila. Pero kung binabagalan mo, eventually, makakarating ka pa rin sa sa finish line, kahit bagalan mo. Ibig sabihin, malalaman pa rin natin yung mastermind ng korupsyon. Of course, it's Ngiwi. Sa pinakita nga na parang matrix ni Amy Marcos at saka ni Senator Marcoleta, ay parang may question mark doon yung pinaka-mastermind. Si Ngiwi na yun. Si Tambaloslos yung parang center figure, and then si Ngiwi yung blanco na may question mark kung sino talaga ang mastermind. Siguro, mukhang ini-impluwensya ni Amy si Senator Marcoleta na wag aminin kung sino ang mastermind. Ang kaibahan nga lang ng stalling or pagbabagal, mga tetkuya, kaysa sa cover-up ay talagang gusto yatang pagtakpan ni Lacson at ni Soto, being the Senate President, kung sino ang mastermind. Kung babagalan mo, Lacson, dahil palusot mo ay marami kayong iniimbestigahan na alibadbara na mga Pilipino sa'yo. Ibig sabihin, dahil napikon ka, panoorin natin mamaya yung video, pikon ka na gumawa sila ng minority report, ibig sabihin nun, di talo ka. Mas may tiwala na ngayon naman. Hindi nga lahat, mga kababayan, mabubudol. Okay? Mukhang si Lacson ay tuta ni Ngiwi. Right? Ba't nanalo yan, mga tatkuya? Nakalusot, di ba? Tinalo sina Doc Mata at saka yung Duterte. Di ba parang recently lang nanalo yan si Lacson? Bakit nakalusot yan? Ba't nakalusot si Kiko Matching? Ba't nakalusot si Bam Aquino? Kataka talaga yung nakarang eleksyon, mga tatkuya. Anyway, ayan nga ang sinabi ni Doc Mata. Ito ang naging pahayag ng kilalang DDS doctor at content. Mabuti pa si Doc Mata kung aminado siyang DDS, right? Yung ibang Duterte supporters, ayaw ma-label as DDS. Mukhang peke. Anong masama sa pagiging DDS?
at content creator na si Doc Richard Mata matapos ang tila takipan na nangyayari sa investigasyon sa Senado. Kaya pikon na pikon si Lacson, halata na ng taong bayan, tinatakpan mo. Wala pang nakukulong, wala pang napaparusahan, ang diskaya lang ang target nyo. Wala kayong target na politiko. At kung may tatargetin man kayo, mukhang mga senador yan na pwedeng bumoto ng no sa impeachment ni VP Sara. Tama? Pero kapag senador na pro-admin, and then Pinklawan, ay safe na safe. Si Sisa Virus na maraming amendments, ayaw yung tawaging insertions ng kanyang amendments, ibig sabihin involved din siya sa anomalya ng ghost projects at flood control. Bakit walang ganyan? Kailan? Kailan ulit ang next hearing, Lacson? Kaya napikon nga pala ito, tinawag siyang akla, no, mga red kuya. Akla raw si Lacson. Okay. Ayon sa kanya, ay dapat magpasalamat tayo dahil may ilang senador tulad ni na Senator Amy Marcos at Senator Marcoleta na tumindig laban sa tila pagtatakip na ginawa. So bakit kayo may cover up na ginagawa? O di nagkakanda-bookingan? Paano ba magtanggal ng senador? Pwede ba yun? Panoorin natin yung video ng pagkapiko ni Lacson, mga kababayan, dito sa expose ni Senator Marcoleta at saka ni Amy Marcos. Alright? Full volume lang. At ito daw ay kawalan ng respeto. So anong gusto mo mangyari? Sasampahan mo ng ethics complaint, yung dalawa? Ganun ba yon? Iisa lang naman ang Blue Ribbon Committee, hindi dalawa eh. At sinabi ko nga kay Senate President, alam mo, delikado ito. This may set a bad precedent na ina-undermine yung integrity ng Senado as an institution. Ano ba? Dalawa ba ang Senate natin? Dalawa ba ang ating Blue Ribbon Committee? Masamang president yan, ha? Baka pagka ito pinabayaan natin, lalabas yan sa mga susunod na mga panahon. Laging merong dalawang report na lalabas sa isang committee lang. Merong minority, merong majority, merong final. So, kinukontra niya. Hindi yan katanggap-tanggap. And, alam mo, rules ang sinasabi natin dito, ang i-invoke natin dito, rules of the Senate. Kaya nga kami merong libro eh. Yun ang aming Bible na susundan namin. Bible? Banal-banal. Yes, sir. Pero sir, it cannot be a dissenting opinion or report yet because you don't have your report yet, I suppose, di ba? Correct, Ed. So, anong dinidissent nila? Wala pa yung committee report. Oo. Pambabastos talaga. Talagang pambabastos. Nabastos daw siya. Nila. So ngayon gusto nila bigyan ng halaga, bigyan ng pansin yung committee report by submitting it to the Office of the Senate President. It's a 576-page report, Senator. So it definitely took them a while to put this together. Did you know that the minority bloc is putting this together? And secondly, nabasa niyo na po ba? Hindi ko mabasahin eh. It's not an official report. Ginawa nila yung pang media. Di sa media nila ipalabas. Huh? So wala po kayong balak basahin the Ipasok so-called minority nila report? Sa amendments, doon sila mag-introduce, mag-call sila from the so-called minority report nila. Doon nila ipasok sa amendments. At kung ito'y bobotohan ng majority ng members ng sa floor, kasi plenaryo na yan eh. Pag nakakuha sila ng 13 votes para may pasok yung kalang amendments, then we will adopt the amendments as part of the committee report. Tama na, Lacson. Gusto na, tinatamad ako makinig. Yan, Because I'm also thinking there could be some useful insights or information in there that could help you along with your own investigation, right? With the official Blue Ribbon Committee investigation. Pero at the proper time, hindi ngayon. Okay lang, ina. Anong at the proper time? Hindi ngayon. Yawa ang hayop. Natapos ang 2025, nag-rally na't lahat ang mga Pilipino, wala pa rin nakukulong after na booking na maraming ghost projects. Anong taon na babagal-bagal ka pa? Ibig sabihin, kung napayagan at mukhang walang mapaparusahan na nanakaw ang pera noong 2025, walang mananagot kung nanakawin din ang pera ngayong taon, mga ate at kuya. Hindi pa rin matatakot ang mga kurakot at magnanakaw na ibulsa ang pera natin kasi mabagal.
Kaya nga minsan Davao pa yung uunahing imbestigahan, di ba? Baluarte pa ng mga Duterte ang uunahing imbestigahan, ang baha sa Maynila. Ganito ang sabwatan ng mga demonyo sa pwesto, mga ating. Luckily, ang mga Pilipino ay hindi na naluloko. Halata na mayroon kayong ginagawang cover-up. Ano ang dapat gawin kay Lacson, mga kababayan? Bigla siyang pinalitan si Senator Marcoleta, ang ganda ng investigation ng simula. Maangas, mabilis, decisive. Pinaltan ni Soto, si Senator Marcoleta, tinanggal as chairman ng Blue Ribbon, pinalit si Lacson. Ang ipinalit, babagal-bagal. Anong kagaguhan ito? Right? So, kung ganito ang mga nakaupo, nagtatakipan, sinasadya na bagalan ng proseso. Wala pa nga tayong nababawi, hindi pa natin nababawi yung mga ninakaw. Eto na naman ang panibagong budget na nanakawin. Ano ang pwedeng solusyon, mga kababayan? Should we abolish Congress? And it means abolish ang Senado kung wala rin namang kwenta, kasama ang lower house? Or sipain na ang lahat ng mga demonyong nakaupo? Maybe people power? What do you think? Pa-comment nga po sa comment section at panoorin ang susunod na video.